We're here sa Ho Chi Minh guys, sa Saigon. First time na napili kong room guys dito sa Ho Chi Minh Iced Coffee Milk. So, matignan muna siya natin. Ito na siya. Dito sa labas ng museum guys, you can see yung mga damit ng mga US Army. Okay guys, so dito na tayo sa Bentan Market. Ito, meron tayong nakita dito. Ang dami bumibili. To our channel, it's me again, Bong, and nandito yung gang. Hi, say hi. And kakadating lang natin dito sa bago nating gagalaan. We're here sa Ho Chi Minh guys, sa Saigon. First time namin dito sa Vietnam, and ito yung napili naming unang pasyalan, yung Ho Chi Minh or tinatawag din nilang Saigon. Super excited. Kakaland lang natin. Dito na tayo sa Ton San. Naku, mali-mali yung sinasabi ko. Ton San Nhat. Ano pangalan ng airport? Anyway, nandito na tayo sa immigration. Mamaya na lang ulit tayo magkwentuhan. Tuloy na natin yung kwentuhan natin. Actually, kakalabas lang natin ng immigration tsaka ng customs. Mag-withdraw na tayo. Mag-withdraw muna tayo. Wala pa tayong kapera-pera dito. And ang balita ko, milyonaryo tayo dito mga Pinoy. Tingnan natin. Yan guys, naka-withdraw na tayo ng 4 million Vietnamese dong. It's around 8,000 pesos. Mga 9,000 yata. Mga ganon. Okay guys, andito na tayo sa labas ng airport. Upo muna tayo sandali. At medyo mahaba din yung pila dun sa immigration kanina. And yes, so umalis tayo ng 1 AM dun sa Manila. 3:10 tayo dumating sa Philippine time. So local time 2:10 AM tayo dumating dito. Nakalabas tayo ng airport, nakompleto natin yung immigration, customs, saka nakapag-withdraw na tayo. It's 3:31 AM na. Actually delayed yung flight guys. Ang actual time of departure ng airplane is around 10:30 PM dapat. Nakaalis na nga ng 1 AM kasi nga medyo malakas ang ulan sa Pilipinas. And yeah, okay lang naman yon. At least safe pa rin naman tayo nakarating. So ngayon pagdating dito guys, yung SIM card kasi nga alanganin na yung oras ng dating, nagbook ako ng eSIM na. eSIM yung kinuha ko, hindi na yung physical SIM card para magagamit na natin kaagad. Nabook ko siya sa Klook guys. 400 pesos siya. 7 days unlimited. Nasubukan ko na, gumagana na ngayon. Mabilis naman. Parang mas mura nga kasi nakita ko doon yung only data nila is $10 US. So around mga 560 pesos siguro yon. So baka mas mura yung nabili nating eSIM. Sa immigration pala dito sa Vietnam, walang tanong-tanong, walang bate-bate, tatak lang, tapos go na. Pero medyo mahaba rin din yung pila kasi konti yung immigration officer nila dito. Tapos yun nga, nag-withdraw tayo ng 4 million lang. 2 million lang yung maximum na pwedeng i-withdraw. Tapos parang may may bawat withdrawal merong fee na 84,000 Vietnamese dong. So 4 million lang muna yung withdraw natin guys. Baka makahanap tayo ng ibang way na walang fee kasi bawat 2 million ng 2 million may 84,000 na charge. So pag-book na tayo ng Grab. Mula lang yung Grab guys. Nakita ko parang wala pang 200 pesos papunta dun sa hotel. Yung Grab natin gagana na siya agad pagdating dito guys. Dito kami nag-exit kanina. So paglabas na paglabas, dito may makikita kayong pila ng ride hailing sa may tapat ng Lucky Cafe o kaya Star Cafe.
merong pedestrian. Dito yung mga Grab. Ayan o. Ride hailing. Hanapin natin yung car. Uy, saan ka pupunta kuya? Okay guys, nandito na tayo sa hotel. Sa room na tayo kaagad kasi ang hirap mag-vlog, ang dami namin dala. And gabi na. So, from airport, nag-grab car tayo around 120 Vietnamese dong yung fare. So, parang mga 300 pesos yata. Medyo nahihirapan pa ako sa conversion, pero mga ganon. Tapos, inakyat natin yung gamit dito guys sa hotel, tapos bumili kami ng food dun sa may mini stop. Magkano yung nabili nating food, babe? 131. So mga 300 din, 300 pesos. Ito yung mga nabili namin. Actually madami-dami. Ano ba? Pipi isa. May isang, ano ba tawag dito? Onigiri. And dalawang Milo. Ayan, mga 26,000 dong yung isang sandwich, mga around 40 pesos or 50. Hirapan pa ako pero mga ganun. Diretso na natin ng room tour guys habang hindi pa namin nagugulo yung room kasi sigurado bukas magulo na to, hindi na namin malilinis. Ito yung napili kong room guys dito sa Ho Chi Minh Dinh Phat Hotel. Pasok nyo, ito makikita nyo guys, dalawang queen size bed, side table, may telephone, and dito, ito talagang hinuha ko yung merong city view. Kita mo, ganda siguro sa umaga to. Main road siya dito sa Ho Chi Minh. And dito sa side na to, merong mirror, may upuan, may chair. Ito table to, inuupuan lang ni Clarice. May mini ref, may TV, may kettle, tapos may provided na 4 na tubig. Meron nyo yung painting. Para ka talagang nasa Vietnam. Ayan, no? May mga salakot yung mga tao. Vietnam yung vibe. Dito sa part na to, cabinets. Ang laki ng cabinet niya. May provided na hanger. Meron ding mga sleepers doon, no? Dito tayo sa CR. Meron siyang bathtub. Meron provided na towels. Meron din provided na toiletries. Yan, no? May toothbrush, shower cup, bath gel, shampoo, may baso. Ano to? Lotion? Hand wash. May lalagyanan ng maduming damit, trash bin. May bidet. May tissue din na provided. Malinis yung CR guys. Malakas ang water pressure. And then ito, nakakagulat to. Merong bathtub na may, anong tawag ba dyan? Jacuzzi yata ito eh. May mga butas-butas eh. Yung may malakas na pressure para kang minamasahe. Mukhang hindi bago yung hotel. Merong mga marks ng yan, pagka luma na. Pero malinis naman. Yung aircon lang, medyo parang ang tagal lumamig. Oh, parang naka-fan lang yung aircon. Tingnan natin kung lalamig mamaya. Nabook ko sa Klook tong hotel na to guys, na ang price niya 1,800 lang for 4 packs. So, murang-mura na guys. Actually, ayun ang napansin ko dito sa Vietnam, sa Ho Chi Minh. Medyo mura yung mga accommodation. Super excited kami lahat dito sa trip na to guys. Kasi ito yung first international trip namin ngayong taon. Puro local yung mga ginawa nating mga adventure nung nakaraan. So, ito yung first international trip namin.
And first time din namin dito sa Vietnam. So excited kami ma-experience yung culture, makasalamuha yung mga Vietnamese, yung food, lalong-lalo na yung mga coffee. Yun, excited kami. And main history na nababasa ko tungkol sa Vietnam is tungkol sa war parate. Yung mga tour nga nila puro tungkol sa war eh. So, tingnan natin yung iba pang information na makukuha natin or malalaman natin tungkol sa Vietnam sa mga susunod pang araw. Kakain lang ako guys, tapos magpapahinga na muna kami kasi magpa 5 AM na yata. Ano oras na ba, babe? 5:30 na dito guys. So, ahead tayo ng isang oras. 6:30 AM na sa atin. So, wala pa kaming tulog. Kinakain mo? Onigiri. Sarap. Bus mo na nga eh. Okay guys, kakain muna ako and siguro magpapahinga kami. So, see you later guys. Actually, nakakuha ko na yung media. Andito tayo ngayon sa Vietnam. Sa Ho Chi Minh to be exact. Formerly known as Saigon. And we're going to start our adventure today. Actually, we're going to start our series dito sa Vietnam. Super excited kaming lahat. It's our first time here dito sa Vietnam. And super excited kami ma-experience yung culture, malaman yung history ng Vietnam, and yung food. Andito tayo ngayon sa Dinh Phat Hotel sa may District 1 dito sa may Ho Chi Minh. Napili ko tong hotel na to guys kasi ang lapit niya sa mga ganap. Less than a kilometer away yung iba't ibang mga pasyalan dito, yung Bentan Market, yung Independence Palace. Malapit lang siya guys. So kaya itong pinili nating hotel. So kwentuhan muna tayo habang nagpe-prepare yung gang. Andito sila. Andito sa gilid, sa background. Hindi ko muna papakita kasi nagbibihis sila. And yeah, tingnan niyo yung hotel natin. Oh. Ang ganda ng ambience, ang ganda ng style. And ang pinaka nagustuhan ko dito sa hotel na to guys, hindi siya nagtitipid sa ilaw. Maliwanag siya. Normally yung mga hotels parang tipid sa mga ilaw eh. Ito ang dami. So maaliwalas. And ang laki ng window. Ito meron tayong city view. Kita yung road. Main road kagad yung nandito eh. Tapos itong yung signage ng hotel yung nandito sa left side natin. Hi ko muna. Hi. Kakagising lang. Tinanong lang sa akin sa immigration kung nag-work sa government tsaka kung kailan babalik. So, yeah. Nakalusot na tayo kaagad noon. Tapos noon, kumain tayo sa lounge. Meron tayong complimentary lounge access dun sa card natin. Libre lang yung guys. Ang sarap. Actually, first choice namin yung Pugs. Unfortunately, pagdating namin doon, may queue time. So, medyo matagal. Parang mga 1 hour yata yung kailangan hintayin. Pero okay lang yun kasi yung card natin, Security Bank Platinum, meron siyang free access sa NAIA Terminal 3 sa tatlong lounge, Pugs, Barhaba, tsaka A Lounge. So, first choice namin yung Pugs kasi maraming pagkain doon guys. So, yun nga, medyo puno, may waiting time pa. So, tinry namin doon sa A Lounge, yun, doon kami kumain. Okay naman din siya guys, komportable, wala siya masyadong tao. Yun nga lang, yung selection ng food medyo konti lang, pero masarap din naman. Nag-enjoy din kami. Yung requirement ng mga Pilipino na tourist na magbabakasyon dito sa Vietnam, passport, valid for 6 months, plane ticket, and yung e-travel guys, yun lang. Pagdating dito sa Vietnam, wala na rin kailangan i-fill out na arrival form or arrival card. Diretso ka na kagad sa immigration. Smooth na smooth lang din yung sa immigration guys. Medyo mahaba lang din yung pila kasi ayun nga 2:30 AM na local time, Vietnam time 2:30 AM. So ang mga immigration officers nila mga 6 lang yata, mga ganon. And yeah, walang araw guys. So sana hindi masyado mainit. Super excited na maggala. So this is our first official day dito sa Ho Chi Minh guys. Super excited. So ang una natin gagawin, maghahanap tayo ng kakainan. Nakapag-search na tayo guys. Meron ditong sikat na kainan. Bun Cha 145 yata yung pangalan guys. Malapit lang, subukan natin lakarin. Around 600 meters away yata dito sa hotel. Ready na yung gang guys.
Ayan. Ready na? Let's go! Super excited to explore Ho Chi Minh. Dito na tayo sa Ho Chi Minh area guys. Hindi na tayo masyadong lalayo. Explore lang natin itong area na malapit sa hotel natin. Kasi nandito naman lahat eh. Ang lapit na lang Bentan Market, Independence Palace, malapit lang din. And yung post office. Tapos punta tayo sa isa sa Starbucks dito. May naka-search na ako. Maganda yung view. So, yeah, yun yung gagawin natin ngayon dito sa first vlog natin dito sa Ho Chi Minh, Vietnam. So, samahan nyo kami guys. See you later. Pupunta na kami doon sa kainan. Let's go! Okay guys, nandito na tayo sa lobby or reception area nung hotel natin dito sa Dinh Phat Hotel. Tingnan nyo guys. Oh. Okay din yung hotel guys. Ang laki ng upuan nila. Merong piano. And meron dining area doon. And ito yung reception area. Walang tao ngayon. Ayan o. Dinh Phat Hotel. Bakit kaya ang hilig sa H ng mga Vietnamese? Taas yung score niya sa Agoda. I booked this sa Klook guys. 1,800 plus a night for 4 packs. And yan. Nag-aantay lang tayo ng Grab. Actually, originally, plan ko maglakad pero to save time saka energy, mahaba-haba yung araw natin. So mag-grab na lang tayo. Parang mura lang naman. 50 pesos lang yung Grab car guys for 4. Mura lang. Actually malapit lang eh. Less than 1 kilometer. 700 meters away. Pero malayo din yun guys. Lalo na may kasama kang mga bata. And yeah, dito na kami sa labas. Parang ang nasa Manila. Actually, ayun na yata oh. Ito, sikat din to. Kong Cafe. Ayan, Kong Cafe. Malapit lang. First impression dito sa Vietnam, aside from may nakakakita ka ng mga nakasuot na salakot. Yung hat nila, yung traditional hat. Parang ka nasa Pilipinas. Oo, parang Malate, Manila area yung dating. Ang layo din ng 700 meters. Kung nilakad namin to, sana gusto agad yung oras natin. Okay guys, nandito tayo ngayon sa Bun Cha 145. Along Walking Street siya guys. Famous restaurant. And isang specialty nila is yung Bun Cha. Natataas ng rating niya, top rated restaurant siya. Maliit lang siya guys. Small. 4 tables lang. Tapos meron pa dito. Ito, 7 tables there. And merong outside seating. Ayun o. Maraming naka-display na parang familiar yung bote. Parang pale pilser. Pero hindi siya pale pilser. So ayan yung menu nila guys. And ayan din yung mga presyo. Screenshot nyo na lang o kaya i-post nyo. Iced coffee milk. So dito na nilagay yung coffee na nasa ilalim. Kala ko meron pang preparation na gagawin. Anyway, yeah. Mukhang ilalagay na lang to dito. And naamoy ko na siya. This is 35,000 dong. Mga 80 pesos. Ito na yung iced milk coffee. Iced milk coffee. Iced coffee milk. Actually, masarap siya. Sarap. Pero hindi tayo masyadong magkakape guys kasi nakapagkape na ako kanina. Diba? Alis siya. Medyo nasa sweet side siya. Guys, dumating na yung Bun Cha natin. Ito na siya. 60,000 dong. Around 138 pesos ang isa. Look, so excited to taste it. First time namin kakain ng Bun Cha guys. Ano yung babe? Matamis na patis daw. Taste natin. Pang picture na nakikita ko sa mga vlog, ang nakalublob sa soup nila, sa broth, yung noodles, tapos ilalagay yung pork. Grilled pork to eh. Okay, no? Tapos parang may carrots.
and noodles. Tapos sa Vietnam, mahilig sila sa mga dahon-dahon. Leafy greens. So, let's try. Actually, parang gano'n na kasi matamis-tamis na may konting asin. Let's try the pork, grilled pork. Oh. Yummy. Okay guys, hindi ko alam kung paano to kakainin. Pero, lagay na natin yung noodles, konting noodles. Tapos mali pala. Tapos yung first dish natin dito sa Vietnam guys, bún chả. Sarap. How's the bún chả na? First bún chả. Sarap. Sarap eh, no? Matamis-tamis. Thank you. Look. Ayan guys, dumating na tong Nemran. Para siyang spring rolls. Parang lumpia guys. 35,000 tong. Around 80 pesos tong dalawang spring rolls. Hindi lang namin sure kung merong shrimp. So si babe na unang titikim na ito. Nemran yung tawag nila. Nakaluto lang. Super init daw. Naiyak. You like it? Malamang, no? Kasi gusto mo ng chokes to go eh. Ha? Wow! So far so good guys. Actually, ninakabahan ako sa pagpunta namin dito sa Vietnam kasi yung mga pagkain, kala ko hindi magugustuhan itong mga bata. So far, yung first dish, yung bún chả, okay sa kanila, kumakain sila. So we're going to enjoy our food first. Dito na lahat. Si babe hindi pa rin nakaka-recover. Ano, masarap? Noodles yung laman niya? Wala akong nalasang konting pork. Okay. Noodles daw yung laman guys, pero papalamigin muna natin. Kung natin gayahin si babe. Taste natin mamaya-maya. Guys, dumating na yung dessert natin. Fried banana with green rice. Ang gara na itsura niya, oh. Excited to taste this, pero dessert siya, so mamaya na natin kakainin. Try na natin tong ano, yung spring rolls nila. Wala bang ano to, sausawan? Let's try this. Laman nito, parang noodles nga yung laman. Hindi siya parang lumpiang Shanghai natin. Yung laman niya, meat din yata eh. Yun na guys. Ayun, fried banana and green rice. Masyadong malasad yung banana. Nasa ka peras, masarap. Ha? Okay lang. Okay lang. Ikaw, gustuhan mo? Like it? Okay guys, nakatapos lang natin kumain. Ubos siya guys. Nasarapan kayo? Yep, so proud of these two. Kasi nag-try sila. Ito hindi na namin masyado pinilit. Naglagay ako ng konting leaves, leafy vegetables. Pero merong matapang yung lasa. So, yeah. Siguro later on, try natin. Pero, yun lang yung natira yung mga yung mga dahon-dahon. Pero, masarap yung bún chả guys. Para siyang meatballs. Yung pork. Meron siyang buong pork. Tapos, meron din siyang meatballs na kasama. And yung sauce niya, manamis-namis na maasim-asim konti. Pero very light lang. Hindi siya matapang. And
we liked it, kami lahat. Actually, lahat ng food na gustuhan namin dito sa Buncha 145. No wonder na sikat siya. Ang taas ng rating niya sa Google. So, yeah. Pag napunta kayo dito sa Ho Chi Minh, puntahan nyo guys. Dito lang siya sa may walking street. Ang bill natin guys is 257,000 dong. Ganda nung presentation ng food sa 600 pesos. Nabusog kami. And may dalawang drinks na yon. May Coke, tsaka mayroong iced coffee milk. 600 pesos. Okay na siya. Kakatapos lang natin kumain dito sa Buncha 145. Yung 145 nga mukhang parang building number. Kasi yung katabi niya 143. Uwi, piyok-piyok. 143. Okay guys, andito na tayo sa next destination natin. Dito sa War Remnants Museum, District 3. So, from District 1, nagpunta tayo ng District 3. Nag-grab lang tayo. Around 68 pesos ulit. Super mura ng grab guys. Biruin mo, 4 kami. 68 pesos. Parang mga around 15 pesos lang kami. Isang tao. And andito na tayo. Pasok na tayo guys. Tingnan natin kung magkano yung entrance. 40 dong yung adult, tapos 20 dong yung hanggang 15 years old, Karis. Yeah. Thank you. Hanggang 15 years old yung 20. Dito sa labas ng museum guys, you can see yung mga ginamit ng mga US military nung panahon ng Vietnam War. Totoo lang guys, matagal ko pinag-isipan kung pupunta kami dito kasi nga medyo nakakalungkot kasi about war. But kasama siya sa history ng Vietnam, so kailangan natin malaman yung history para maintindihan natin kung bakit ganito na ang Vietnam ngayon. So let's go. Grabe guys, pag binasa mo yung mga caption ng mga pictures, nakakalungkot. How are you feeling right now? Feeling down? Bakit? Because kawawa. Yeah, actually, natutunan ko dito sa War Remnants Museum, sa war, walang nananalo. Both sides, kahit kung ano pa man yung reason nila kung bakit sila nag-war, ang daming nasasaktan, daming namamatay. So heavy guys, so war, it's a no-no. Dapat wala, peace lang, no? Hello guys, so tapos na tayo dito sa War Remnants Museum. I cannot say na nag-enjoy ako, pero educational yung museum, yung nagawing natin tour dito sa museum. Ang dami naming nalaman about sa history ng Vietnam, about the war. Pero tapos na tayo dito guys. Magpapahinga muna tayo kasi sumakit yung paa natin. Dapat pupunta kami ng Independence Palace after this. Medyo malapit-lapit na tong War Remnants Museum sa Independence Palace. Papahinga muna tayo. Punta tayo sa Starbucks guys. Meron akong na-search na Starbucks na maganda yung view. Let's go, punta tayo doon. That's our next destination. Okay guys, andito na tayo sa loob ng Starbucks. Here is what we ordered guys. So 2 pastries, tapos 4 na drinks. Yan, mga 75,000 tong green tea cream roll cake, 170 pesos. Itong croissant is
45,000. So mga 100 pesos. Kapahinga lang tayo dito guys. Mag-chill kasi napagod ako. And ang ganda ng view guys, if you can see there. Yun yung bridge. Na-design nung same person na nag-design ng Eiffel Tower. Yung malaking building na yun guys, ayun yung Saigon Skydeck. Isa rin sa mga puntahan dito. So I guess pwedeng umakyat doon and i-view yung Ho Chi Minh City skyline. Biglang umulan, so nasira yung ating mga plano. Ang plano sana natin is tatawid tayo doon sa bridge, sa Khao Mo Bridge. And then tawid niyan is yung Bentan Market na. Ang problema, umuulan, so hindi tayo makatawid. And naghanap tayo ng makakainan dito na malapit sa Starbucks. Meron daw dyan, 400 meters away, lalakad na lang tayo. Tingnan natin. Pero halos perfect score siya sa Google reviews, 4.9. Let's go, samahan nyo kami. Lalakad na tayo, papunta dun sa Lin Kitchen. Tama ba? Ano pangalan ko pa tala ko? Tama. Yeah, parang Lin Kitchen. And ito na guys, umulan. Malapit lang eh, 300 meters. Oh, tatalon tayo. Wait lang guys, mukhang hindi magandang idea mag-vlog habang umuulan. Baka pabasa yung camera. Tatago ko muna. See you later. Hi guys, so andito na tayo sa Lin Kitchen. Tama ba? Yeah. Yep. Lin na may H na naman kasi mahilig Vietnamese sa mga H sa dulo or sa gitna. Lin Kitchen. And na-curious ako kasi mataas yung score niya sa Google reviews and malapit lang siya doon sa Starbucks na pinanggalingan natin kanina. Ito yung order natin. 500. Herbal chicken with crunchy skin roasted pork with 3 sauce. 259,000 dong. Around 600 pesos. And order tayo ng dalawang rice. Ito na yung crispy skin pork and yung herbal chicken nila na tinatawag. Siguro parang ano to, Hainanese chicken or let's just call it Vietnamese chicken. And merong sausawan, 3 klase. Let's eat. Let's try the pork guys to. Sarap. Super sarap ng pork. Nakalimutan ko na may chicken pala kami. Taste natin yung chicken. Masarap din yung chicken nila guys. Pero yung chicken nila nga parang Hainanese chicken na tuyo. Dry. Konti lang yung order natin guys kasi baka mag food trip tayo dun sa Bentan Market. Kung makakapunta tayo. Yung pork nila is one of the best. Sa sausawan guys, itong gusto ko yung may sili. Beer tayo guys. Itong beer nila, kalasa lang niya yung Pilsen natin or San Mig Light. Bia Saigon Special. Ito sa Vietnam guys, mahilig sila magbigay ng ganito, wet wipes. And yung wipes nila super laki. Mango. Yan. Kahit hindi sa restaurant, nagbibigay sila. Alam mo, nakakain sila. Yeah, 336 dong yung total bill natin lahat. Around 774 pesos. Yummy. Sarap. Favorite ko yung crispy pork nila. Sarap. Guys, so andito na tayo sa Bentan Market. Nag-grab na lang ulit tayo kasi umaambon. 60 pesos lang ulit yung pamasahe. Tingnan natin kung anong meron dito sa Bentan Market. Kung may pagkain or makabili tayo ng konting souvenirs. Yan guys, nakapasok na tayo dito sa Bentan Market. Nandito yata yung mga kainan. Ito sana yung pinunta namin mga yan, pancake, mga iba't ibang street food. Pero sarado na, it's currently 8 PM.
Akala ko night market siya. Pero, yeah, medyo late na rin naman kasi. Pero yung mga store doon na mga souvenirs, mga kung ano-anong store, mga Louis Vuitton, bukas pa. Ganda. Ay, ang lakas ng ano. Bili tayo na ito guys. 12 dong lang ang isa. Yung kanina 30 ang binibenta sa atin eh. So, ito maganda. Umpisa pa lang, honest price na kagad. Ang dami yung mga souvenirs. It's nice. Yung mga store dito sa Bentan Market, buhay na buhay pa hanggang 8:30 PM. 8:30 PM ngayon eh. Dami pa. Pero kung magpo-food trip kayo guys, yan. Medyo wala na. Ito, meron tayong nakita dito. Ang dami bumibili. Hindi namin alam kung ano to. Try natin. Yeah. What's the name of this food? Soy. Soy? Yeah. Soy. $50K ang isa. Pag masarap, bili pa tayo ulit. Isa lang muna bilhin natin guys. Okay guys, andito na kami sa last destination natin. Tumambay lang tayo dito sa Bentan Market. Yung very classic na Vietnam vibe na nakaupo ka sa maliit na upuan na ganito. And pinapanood yung mga yung mga dumadaan. Ngayon si Babe nagpipicture sa amin. Doon sa kabila meron din silang ganong mga bangkito. Normally, aking binibili nila sa mga ganitong setup, beer o kaya kape. Kami, kasi kami na smoothie, avocado, tsaka mango, strawberry. And bumili kami nitong soy. Parang malagkit siya na rice. Tikman na natin. Nakita lang namin nagtitinda doon kanina. Actually, rice siya na malagkit. Na merong parang coconut na matamis. Sarap ng juice nila guys. Ay, smoothie pala. Sin lang kami dito. Tapos uuwi na rin kami pagkatapos nito. So, i-end na natin tong vlog today. Salamat sa pagsama sa amin sa first full day na gala natin dito sa Ho Chi Minh. Dito sa Saigon, Vietnam. It's our first time here. Grabe, super sarap na experience namin. Ang dami naming natutunang bago. Yung culture ng Vietnam, yung history, yung mga pagkain. Nag-enjoy ako doon sa mga pagkain. Yung mga pagkain na nakain namin, halos first time namin lahat yun na tikman. And masarap lahat guys. Nagustuhan namin. Nakikita ko lang ito dati sa mga vlog na nakaupo sila tapos pinapanood yung mga dumadaan na mga sasakyan, mga tao. And dito sila nag-chill. Kami, nandito na rin. Sana samahan nyo pa kami sa mga susunod pa nating mga Vietnam vlogs dito sa Ho Chi Minh. So tomorrow another adventure. Maraming salamat guys. Thank you for watching and don't forget to like, share and subscribe on our channel and see you on our next Vietnam adventure. Bye guys.